Amen? Deserve ni Lord kahit sumangit pa yung mga palad mo sa pagpalakpak. Diba? Deserve ni Lord kahit na mangawit ka sa pagtaas ng kamay. Tama? Yes. Alam nyo, naka-attend po ako dati sa mga concert, yung paramihan na Edgar, dati sa Vista po. At talagang kaingay pa yung tao. Dahil akala nila, deserve ng vocalist yung kanilang mga ginagawang pagsigaw, talagang nagkakanta, piyok-piyok na pagsabay sa kanta yung mga tao. O, nananakit nila lang nila, masabayan lang nila talaga yung kumakanta. Di ba? Pero tayo po, mas dapat, lalo po tayong mga mananampalataya, kahit sumangit ang lalamunan natin sa pagkanta, kahit maganda, sinto-sinto natin tayo sa pagsabay sa ating pong praise and worship. Kahit na tayo po ay talagang magkanta piyok-piyok, alam niyo po, hindi tayo dapat na magkaroon ng kahit kaunting panghihinayang. Di ba? Kasi deserve po ng Diyos ang ating ginagawang pagpupuri para sa Kanya. Di ba? So, ang Diyos po dapat po siya na lagi pong mapapurihan. Amen? So, purihin ng Panginoon. Maayos na po ang panahon. Di ba? Kagabi talagang habang nagtatay po ako ng PowerPoint ko sa kanitong preaching ko, matindi po yung hangin, napakalakas ng hangin. Di ba? Pero, kaya na, dadya po akong napahinto habang nagtagawa po nito dahil sa lakas ng hangin. Na-cover po ako sa prayer. Kasi yun lang po ang magagawa natin. Na kapag tayo po, kasi talagang nakakatakot din po ang hangin eh. Hindi pwede sabihin tayo natatakot sa lakas ng hangin at ng ulan. Di ba? Pero ang magagawa po natin bilang mga mananampalataya, yung takot po natin na ito, dadaikin po natin ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Di ba? So, tawag pa rin kay Lord na, Lord, pag-ingatan mo kami, Panginoon. Bagamat napakalakas ng bagyo, napakalakas ng hangin, alam ko, Panginoon, na ligtas kami na matutulog sa buong magdamag. Di ba? So, alam nyo, kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano pakalakas ang hangin, makakatulog tayo ng mapayapa. Tama? Kasi alam natin, secure tayo dahil sa ating Panginoon. May napuyat ba dahil natakot magdamag? Sino may alibag na yun? Ako napuyat po ako basta tayo sa PowerPoint. Pero hindi ako napuyat dahil natakot ako sa lakas ng hangin. Di ba? So, alam niyo po, yun po ang maganda sa ating mga mananampalataya na sa sandaling tayo po ay nakaka-experience ng mga ganyan. Ang Diyos po agad ang una natin tatawagin at lalamitan. Tama? So, kaya nakita po natin, ganda po ng panahon ngayon. Hallelujah. So, maganda na po yung panahon at tuloy-tuloy na po yan. Diba? Katulad yan siya sabi natin lagi na ipagpasalamat natin kahit ano ang panahon. May bagyo, maaraw, ipagpasalamat lang natin sa Lord. Kasi kontrolado niya naman ang lahat. Kontrolado naman ng Diyos kahit sabihin malakas ang bagyo, kontrolado naman ng Diyos yan. Basta tayo, humingi lang tayo ng pag-iingat para galing sa Kanya. Amen? So kaya salamat sa Panginoon dahil narito ulit tayo ngayon at magkakasama na mananambahan sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? So bilisan lang po natin ang ating pong pag-aaral ngayon dahil meron po tayo meeting after po nito ating pong preaching before ng closing prayer. So sa meeting po, pangkalahatan po ito para po sa preparation po natin sa darating nating church anniversary sa next Sunday. Next Sunday na po yun. Diba? Excited po ba tayo? 12 years na po na isa-celebrate po natin ang kabutihan po ng Diyos dito po sa ating church. Diba? 12 years na po ang ating church. From Bethel AG, naging HOP, naging Full Gospel, yung House of Prayer Full Gospel, hanggang ngayon po naging Blessed Founder of God Church International, Bataan Chapter. Amen? So ngayon po, patuloy po natin na we-witness ang kabutihan po ng Diyos sa ating pong simbahan. Di ba? Lagi po natin na we-witness po yan kung paano po na tayo nagtyaga. Nakita niyo po yun, di ba dati? Na-witness naman po natin yung mga simula sa 12 years na to ay nakasama na. Di ba? Tayo
tayo po, nakikiram lamang po, nakikigamit lang po tayo ng church natin. Una, nangungupahan po tayo sa maliit na church natin, dito sa San Jose. Di ba, kung inabot niyo po yun, yung mga umabot po doon, na ang kasya lang po, pagka mayroon na po 10 tao, magkakabanggaan na po yung mga sigo niya sa praise worship. Opo, talagang malaki pa po ito. Kung area na ito halos, yung mula sa may dito, napakaliit lang po no, na talagang maitaas lamang po ang pananambahan. Talagang tuloy po, kahit na po ganun malaki yung area po ng ating po pananambahan dati. Hanggang sa nalipat po tayo sa mas malaki. Nangupahan din po tayo noon. Nalipat po tayo sa mas malaking church. Air condition din po. Pero ibinalik po tayo, Lord. Bigla pong nawala yung church na yun sa atin. Inalis tayo, Lord, doon. Anong nangyari po sa atin? Nakikigamit lang po tayo. Ang gawain po kasi natin ay hapon. Tupiin po ang gawain natin dati. Nakikigamit lang po tayo ng church sa isang pastor na kaibigan po natin. Ngayon, yung pastor po na yun, kasama din po namin sa National Chaplain of the Philippines. So kasama po namin siya doon, kaya nagkakakwentuhan din po kami at sobrang na-bless din po siya sa nakita niya po kung paano po umilo sa Diyos. Diba? Dahil sa tayo po, pagpunta natin sa nagwaling, yung imbangan po ng mga inaning palay, ginamit po muna natin para po sa pananambahan natin. Diba? So, ganyan po ako si Lord. Unti-unti po. Tapos napunta po tayo sa Martina, nagsimula po tayo sa, nagtayo lang po tayo na ang bubong po natin, tolda. Tapos bumagyo din po ng malakas na tulad po kagabi. Pagising po namin ng umaga, nakita po namin nakabagsak na po yung tolda natin. Pati po yung mga kawayan, bagsak na rin po. Kaya nagkaroon tayo ng desire para magkaroon, di ba, yung inumpisi po natin hanggang sa naipatayo po natin yung maliit na sanctuary natin doon. At purihin po ang Diyos. Dahil ito na po ngayon, yung lugar kung saan ipinangako sa ating Panginoon. Di ba? Kung yung mga Israelita, 400 years bago po sila nakarating doon sa Promised Land. Kasi kay Moises bago po sila nakarating sa Promised Land, tayo, dumanas din po tayo ng ganyan. Meron din po tayong journey na pinagdaanan. Ito naman yan yung pangako sa atin ng Diyos. Di ba yung lugar kung saan po itinakda, ibinigay po sa atin ng Panginoon para po maging permanente. Di ba? Permanente lugar kung saan po tayo magkakatipon sa ating pananambahan. Amen? So, purihin po natin, napakabuti po ng Diyos. So, next Sunday po, celebrate po natin ang ika-12 years na kaputihan po ng Diyos dito po sa ating church. Amen? So, bilisan lang po natin ang message. Wala. Namatay po kasi yung TV. Amen. So, bago po tayo tumako sa ating pong mensahe sa salita ng Diyos, sama-sama po muna tayo manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa aming Panginoon habang kami po ay bumabiyahe papunta po dito sa aming bahay sa bahay, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang panahon na ibinigay mo sa aming Panginoon. Bagamat maulan, Panginoon. Salamat, Lord, because kontrolado mo pa rin, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito. Kami po ngayon ay mag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang mensahe na akin pong dala sa oras na ito, Panginoon. Pangunahan mo po ako, Diyos. Hindi po yung sarili kong kagustuhan ang maipangaral ko, kundi kung ano po, Lord, yung nais mo na marinig ng bawat isa sa aming Panginoon at yung mensahe na nais mo magbigay ng aral sa bawat isa sa aming Panginoon ang aming pong tatanggapin sa umaga nito. Salamat po, Panginoon. Pinagpala ko na po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus, Lord. Ay tupilig, Panginoon, na ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay handang-handa, Panginoon, upang tanggapin ang mensahe nito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, katulad ng sinabi kanina sa opening prayer, di ba? Nandito tayo ngayon, makikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa opening prayer kanina, Lord, hayaan mo po na makita natin na ito pong mensahe na to ay mensahe mo para sa atin. Di ba? Hindi para sa ating katabi, hindi para sa ating kapitbahay. Tama? So, kundi para sa atin o para sa atin, i-claim natin to sa sarili natin mismo.
Kaya huwag kang nangihinayang ay sayang, wala si katabi, hindi niya narinig yung mensahe ngayon. Di ba? Hindi pinahintulutan ni Lord, hindi po gano'n. Choice niya po yun, kaya hindi niya narinig ang mensahe ngayon. Tama? Na kaya hindi niya po narinig kung ano ang mensahe na gusto ibigay sa kanya ng Diyos dahil choice niya po na hindi po siya nakadalo sa ating pagtitipon. Tama? Kasi ang gusto po namin ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa atin, tayo ay gusto ng Diyos, lumabog tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. So paano ba tayo lalago? So kailangan, meron po tayong gagawing desisyon kung paano po tayo ay lalago sa kagandahan loob at pagkakakilala sa ating Panginoon Kristo. At ang desisyon po na yun, yung lagi po na tayo ay mga dalo sa ating mga pagtitipon. Sapagkat sa ating pagtitipon, lagi pong naihahayag ang salita ng Diyos. Amen? At sa pagpagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay laging tinuturuan ng Diyos. Tama? So kaya ang kinig po natin to, na ang mensahe po ito ay para sa atin. Hindi ako sasabihin hindi para sa kanila, kaya lang hindi nila narinig. Tama? Choice nila na hindi nila marinig ang mensahe. Pero para sa atin, huwag ka manghinayang na sayang wala sa kapatid. Di ba? Kung titanggapin natin, Lord, thank you. Kasi nandito ako ngayon, narinig ko yung mensahe mo, tinuruan ako ng mensahe mo. Amen? So yun po ang sinasabi natin, na sa bawat pagpunta po natin sa ating mga pagtitipon, sa ating pananambahan, lagi po natin ipag-pray kay Lord. Saturday na ipalang, Lord, i-ready mo po yung puso ko. Ihanda mo po, Panginoon, yung puso ko sa aking pagsamba sa araw ng bukas, sa aking pag-awit, sa aking pakikinig ng iyong salita. Kasi alam niyo po, mahihirapan po tayo pag hindi ready ang puso natin. Tama? Kasi ang Word of God, sabi po ng Bible, ito po ay katulad, saan po inihalin tulad to? Sa espada na meron pong magkabila ang tayo. Ibig sabihin po, pag ito po ay pumasok sa atin, tinanggap po natin to, ibig sabihin, merong sakit. Merong kirot na maaari po tayo maramdaman. Di ba sabi at ito ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Di ba yun po sabi ng salita ng Diyos? By the way, so bago po tayo patuloy, welcome po sa, ano po pa ng ating natin? Mila. Welcome po kay Ate Mila. Urihin po ang Diyos at nagagalak po kami dahil kasama po namin sa Panginoon. Amen? So, welcome po dito po sa Blessed Family of God Church Bataan. Amen? So, tingnan niyo yun po ang Word of God. No? So, kaya lagi po natin hihingin sa Diyos na Lord, i-ready mo lagi ang puso. Upang anuman po Panginoon ang dumating na mensahe sa aking Panginoon, tanggapin ko po ito ng may kagalakan at pasasalamat. Paano pasasalamat? Lord, thank you sa message mo. Tunay na tinuruan ako ng mensahe. So, amen? So, yun po. Kaya napakahalaga po ang kahandaan ng puso ng bawat isa sa ating pong pagtanggap ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen? So, dito po tayo. Dito po tayo sa message mo. Ito po ang ating title. Pakibasa po ng malakas. Sino ang pinakadakila? Sino daw ba ang pinakadakila? Di ba? Sino nga kaya ang pinakadakila? Well, of course, ang Diyos. Yes. Di ba? So, wala nang dadakila ko sa Diyos. God is the greatest. Di ba? So, wala na pong mas dadakila ko sa Diyos. Kaya lang, ito pong tanong na ito. Ito po ay tanong ng mga tao para sa kapwa din nila tao. Kumbaga, halimbawa, dito po sa ating church, ang tanong ito, pwede itanong, sino kaya dito sa church natin ang pinakadakila? Di ba? Ilalabas po natin ang Diyos. Kasi ang Diyos siya po talagang pinakadakila. Wala akong papantay sa Diyos. Tama? Pero tayo dito, halimbawa, nagkakaditong tayo, sino nga kaya dito sa church natin ang pinakadakila? Di ba? So alam niyo po, bakit kaya maraming tao? Tignan niyo na to ha. So yung tanong po na to, ito po ay tanong na kung saan isang tao, meron po siyang hinahangad at meron po siyang gustong makuha. Di ba? Sino ang pinakadakila? Hindi kaya ako? Hindi kaya siya? Di ba? So pwede kasi ganun eh. Ngayon, tignan po natin to. Ito po yung tanong. Bakit kaya maraming tao hinahangad ang sila ay maging dakila sa paningin ng maraming tao? Di ba? So yun po ang katotohanan. Sa mundo po natin ngayon, maraming tao po ngayon, hinahangad po nila na
sa paningin ng mga tao sa kanilang paligid. Sino ba naman ang tao na gusto siya ay maliitin? Di ba wala namang tao na gusto maliitin siya ng mga taong nakatingin sa kanya, ng mga tao sa paligid niya. Ang gusto po natin, tayo po ay makita nila na talagang kapuri-puri. Na talagang makita po nila na ito, magaling tong tao na to, maayos tong tao na to. Di ba? So yun po ang dapat na makita po natin. Bakit nga kaya maraming tao hinahangad na sila ay maging dakila sa paningin ng maraming tao din dito sa mundo? Di ba? Kaya nga maraming tao ngayon nag-aagawan sa kapangyarihan. Kasi hinahangad po nila na maging dakila sila. Na sila ang kilalanin na angat sa lahat. Tama? So ano ba talaga ang pagkaunawa? Ito po ang dapat makita natin. Tingnan po muna natin yung world's view about greatness. Ito ang pagkaunawa po ng mundo o ng maraming tao sa pagiging dakila. Una, ito po ang sukatan nila. Ang sukatan po ng mundo upang kilalanin na dakila isang tao, number one, is kapangyarihan. Di ba? The authority. Di ba? Yung kapangyarihan, yung authority niya. Pangalawa, the position. Di ba? Hindi po yun, yung posisyon. Pangatlo, yaman. At ang pangapat po, influensya. So ito po, pag tinignan po natin ang world's view about greatness, ang sukatan po ng mundo tungkol po o kung para kilalanin po kung sino ang dakila, ay ito pong apat na to. Kapangyarihan, posisyon, yaman, at influensya. Amen? So ngunit sa kaharian po ng Diyos, iba po ang sukatan ng kadakilaan. Diba? Titignan po natin lagi dito, magkaiba po lagi ang pananaw ng Diyos at ang pananaw ng mundo pagdating sa mga bagay-bagay. Di ba? Dito sa kadakilaan, para sa mundo, kailangan ikaw ay isang tao makapangyarihan. Kailangan ikaw ay isang tao na mayroong magandang posisyon. Kailangan ikaw ay isang tao na mayroong yaman. Kailangan ikaw ay isang tao na mayroong influensya upang kilalanin ka ng mundo na ikaw ay dakila. Tama? Pero tignan niyo po ito. Ang sabi naman po dito, ngunit sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan ng kadakilaan. So ano kaya ang sukatan ng Diyos? Tignan niyo po, basa po tayo ng talata. Sabi po dito, sa aklat po ng Marcos, ang kabanata po ay sa 9, ang talata po ay sa talata 33 at 37. Sabi dito, dumating sila sa Capernaum, ang ating Panginoon Kristo, kasama po ang kanyang mga alagad. Sabi dito, dumating sila sa Capernaum, at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? Hindi sila sumagot dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Tingnan nyo, no? Kahit wala yung mga disipulo, yung mga alagad ng ating Panginoon Kristo, pinagtatalunan nila. Yung 12, sino ba sa atin ang pinakadakila? Ibig sabihin, parang ganito yan. Habang sila po ay naglalakad, dahil sila po mga kasama ng ating Panginoon Kristo. Nagtatalo sila, sino ba sa atin ang pinakamagaling? Baka naman ako ang pinakamagaling? O baka naman siya ang pinakamagaling? Di ba? So, ibig sabihin, nagtatalo sila kung sino sa kanila ang pinakaangat o ang pinakamagaling. Yung pinakadakila. Hindi nila makita eh. Hindi nila makuha kung ano ba talaga ang pananaw tungkol sa kadakilaan. Now, tignan niyo po. Sabi dito, hindi sila sumagot dahil pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ngayon, kaya po si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino man sa inyo na gustong maging una, sabi ni Jesus, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. May nakita ni Jesus sila eh. Bakit ba kayo sobrang problema kung sino sa inyo ang pinakadakila? Kung sino sa inyo ang pinakamagaling? Sabi ng ating Panginoon. Ngayon, binigyan sila ni Jesus ng isang mensahe. Simpleng mensahe upang maunawa nila o sagutin ang kanilang pagtatalo-talo. Ang sabi ni Jesus, ang sino man sa inyo na gustong maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod
ng lahat. Sa verse 36, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa akin ang mahalaga sa akin. So, tignan po natin. Pag-aralan po natin ang mga talata na ating po na binigay po sa atin ngayon ng Panginoon upang ating po pagkuhanan ng ating pag-aaral ng salita niya. Tingnan niyo po, di ba nagtatalo-talo yung mga alagad? Ngayon, si Jesus, ipinakita ko ng passage na to na iba ang sukatan ng Diyos pagdating po sa tinatawag na kadakilaan. Di ba kanina sabi, ang pananaw ang sukatan ng mundo para kilalanin na dakila isang tao ay depende sa kanya kung kalalakayan dito sa mundo. Kung siya ba ay makapangyarihan, ma-influensyang tao, nasa posisyon at mayaman na tao. So yun daw po ang sukatan ng mundo. Pero dito po sa passage na ito, niredefine ni Jesus sa kanila. Gustong ipaunawa sa kanila ni Jesus ang tunay na mahulugan. Ano pa talaga ang sukatan ng Diyos pagdating sa kadakilaan. Diba? Ibig sabihin, itinuloy agad sila ni Jesus. Kasi nakita ni Jesus, mali. Mali na ang kanilang pangunawa. Hindi na tama ang kanilang pangunawa kasi nagtatalo-talo sila. Iniisip nila kung sino sa kanila. Ibig sabihin, nagkakaroon na sila ng competition. Tama? Kinukumpit na nila ang bawat isa. Parang sinasabi ng isa na ako, mas magaling ako sa'yo. Parang sinasabi niya siya, mas magaling siya sa'yo. Di ba? So kanila kasi ang tinitignan nila ngayon na kung sino na sa kanila ang mas magaling at ang mas maraming ginagawa. Tama? Halimbawa, ito isang napagandang illustration. May nabasa ko akong illustration na po. Sa loob po ng isang church, sa maganda, panpunanin ito sa loob ng isang church. Ang illustration po na yan. Sa loob ng isang church, meron pong senior pastor na nangangaral. Halimbawa, ito po, katulad po sa atin. Ako po yung senior pastor na nangangaral. Tapos mayroong mga song leader po tayo dito, mga praise and worship leader. So alam niyo po, yung senior pastor na nangangaral, siya po, dun sa loob ng isang church na yun, ay madalas nakaka-receive ng palakpak galing sa mga member. Di ba, sa pagka nag-membrings naman talaga, may mga sumapalakpak, kapag tinanggap natin yung mensahe, napapapalakpak talaga yung mga member. Kapag sinabi naman ng song leader na talakpak natin ang ating mga kamay, napapapalakpak din yung mga congregation. Di ba? Yung mga member, sumapalakpak din. Tapos merong isang member doon sa church na yun. Ang pangalan, sabi doon, si Mang Ben. Si Mang Ben naman, ang ginagawa niya, siya ay naglilinis ng church. Nililinisan niya ang buong church, ang buong paligid ng church, ang loob ng church. Ginagawa niya kung ano yung mga pwede niyang makita na gawin dito. Pero alam niyo po, hindi siya nakaka-receive ng mga palakpak. Tama? Hindi niya po nare-receive yung mga palakpak na yun. Nakatulad na nare-receive ng palakpak ng senior pastor na nangangaral, ng praise and worship leader na naglilid sa praise and worship. Dumating ang isang pagkakataon na meron silang isang guest speaker. Tumayo sa likod ng pulpito, nangaral sa pulpito nila, at nangaral sabi ng senior pastor. Sa tingin niyo ba, sino ang pinaka-dakila sa lugar na ito? Tumayo yung iba, tinuro si pastor, yung praise and worship leader po. Kaya ang ginawa po ng senior pastor, lumingon po siya sa likod at tinignan niya si Mang Ben. Ibig sabihin, pinapakita niya na merong isa rito na hindi na-highlight sa kanyang ginagawa, pero sa paningin ng Diyos, ito ay napakadami. Amen. Amen? Ibig sabihin po, hindi lang yung mga ginagawa natin na na-highlights na nakikita, ang magsasabi na yan, si pastor, dakila yan, pinakadakila sa loob ng church kasi lagi siyang nangangaral every Sunday. Di ba? Yan yung praise and worship leader na yan, pinakadakila sa loob ng church, dakila yan kasi lagi siyang nag-lead sa congregation every Sunday, ang galing niyang mag-lead ng praise and worship to. Diba? Pero yung naglilinis, kung
gumagawa ng maliliit na bagay dito sa church, hindi na-highlights. Nakikipwera. Nakakalimutan. Diba? So yun po ang dapat nating makita. Hindi po tinitignan ng Diyos kung ano ang ating ginagawa o gaano kataas ang ating ginagawa, kung ano ang ating posisyon sa ating ginagawa, ang tinitignan niya kung paano mo ginagawa ang isang bagay na paglilingkod para sa at para sa Diyos. Pag ginagawa mo ito ng buong puso, yun ang tunay na magpapakita ng katakilaan ng isang tao. Amen? So hindi po tinitignan ng Diyos. Isang ikino-compare po natin, ay, ayoko na maging tagawalis lang ako ng church kasi mababa yung gusto ko. Doon ako yung talagang ma-highlights yung gagawin ko. Di ba? So alam niyo po, pag ganun lang po naging mindset natin, hindi po yun ang tamang pagbilingkod. Hindi po papuri galing sa Diyos ang hinahanap po natin. Ang hinahanap po natin ay ang papuri lamang na galing sa tao. Di ba? Kasi ang gusto natin yung nakikita ng marami, yung naha-highlight sa marami. Pero hindi po iyon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pagamat maliit yung ginagawa mo, pero naha-highlights naman yan sa Diyos. Dahil ginagawa mo yan ng buong puso at ng buong katapatan na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Amen? So kita po natin, kaya ito nagtayo-tayo sila. Tinitignan nila, mas magaling ako sa iyo kasi ako humahayo. Ako lagi akong kasama ni Jesus. Di ba? By the way, lahat naman sila laging kasama ni Jesus. Pero meron kasi mas malapit talaga kay Jesus eh. Di ba? So alam niyo po, nagtatalo-talo sila. Ibig sabihin, gusto nilang maging angat sila doon sa mga kasama nila. Gusto nila sabihin ng kasama nila, sige, ikaw na. Ikaw na ang pinakadakila sa atin dahil ikaw ang laging kasama ni Jesus. Ikaw yung laging yung pinakamalapit kay Jesus. Di ba? Pero tingnan niyo po, nireview agad sila ni Jesus. Binigyan sila ni Jesus ng isang mensahe o isang aral na kung saan mawawala yung kanilang maling pananaw patungkol sa kadakilaan. So, ano yung dapat natin makita dito? Number one na makikita po natin dito na principle para sa true greatness in God's sight. Number one, meron pong misunderstanding of greatness. Merong maling pagkakaunawa ang tao patungkol sa kadakilaan. Di ba? Katulad ng mga disipulo, mali ang naging pangunawa nila patungkol sa kadakilaan. Kaya sabi dito, tingnan nyo, dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, sabi doon, at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan? O di ba, kapag naglalakad sila, ibig sabihin, hindi nagiging maganda yung kanila, yung mga pag-uusap nila. Kasi nagtatago-tago sila. Ibig sabihin, napansin ni Jesus na ano ba itong mga pinagtatalunan ng mga to? Pagkamat alam ni Jesus yan dahil all-knowing si Jesus. Di ba? Hindi naman nila maitatago kay Jesus yan. So ano ba yung pinagtatalunan ng mga to? Bakit ba nagtatago itong mga to? Di ba nakita ni Jesus? Ngayon, hindi sila nakasagot. Sabi dito, hindi sila sumagot. Dahil pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Ibig sabihin, siguro nahiya din sila kay Jesus. Kasi ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang sasabihin ni Jesus na mas dakila sa kanila. Ibig sabihin, makikita ni Jesus na sila nagpapagalingan. Di ba? Nakikita ni Jesus na sila nagkukumpetisyon. Kaya sabi ni Jesus, dahil alam niya ang tunay na pinagtatalunan nila, ginawa ni Jesus, umupo siya. At ipinaunawa sa kanila ang kanilang maling pangunawa. So, hindi kasi nila naunawaan na ang tunay na kahulugan ng kadakilaan ay ang ano? Ang tunay na kahulugan po ng kadakilaan, ito po, yung ginamit ni Jesus. Ginamit dito ni Jesus yung pagkakataon na ito para itama yung mali nilang pananaw. Ano ba yung mali nilang pananaw? Akala nila, yung posisyon nila, yung kapangyarihan nila, yung yaman nila, pero ipinakita ni Jesus na sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay ang pinaka mapagpakumbaba, ang pinakahandang maglingkod sa iba. Ibig sabihin, kahit gaano kadakila o kayaman ng isang tao, kahit gaano kataas ang kanilang posisyon sa lipunan, pero hindi siya handang magpakumbaba, hindi niya kayang maglingkod sa iba.
pinagkikilala ng Diyos na dakila. Tama? Tingnan nyo. Sabi ni Jesus, sa Matthew, sabi ni Jesus dito sa Mateo, sabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging ano daw? Lingkod din. Di ba? Hindi sinabi ang pinakadakila sa inyo dapat maging hari. Dapat maging presidente. Para kilalanin siyang dakila. Ang sabi, ang pinakadakila sa inyo ay dapat na maging lingkod. Di ba? Yun pala ang definition sa kaharian ng Diyos. Ang definition ng kadakilaan ay hindi ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa lipunan, kundi ang pagiging handa natin na tayo ay handang maglingkod sa iba. Di ba? Kahit na ikaw ay presidente, handa ka pa rin maglingkod sa kapwa. Kahit na ikaw ay senior pastor, handa ka pa rin maglingkod sa kapwa. Kahit, ibig sabihin, kahit anong taas ang tingin sa inyo ng maraming tao dito sa mundo, sa posisyon na meron ka, para naman ikaw ay maging dakila sa paningin ng Diyos, kailangan handa tayong magpapababa at handa tayo na maglingkod sa ating kapwa. Amen? Sin po ang tunay na pagpapakita po ng kadakilaan. Yung tayo po ay handang maglingkod sa ating kapwa at handa tayong magpapababa. So makita po natin, ano ba yung konteksto nitong talata? Tignan niyo po, sabi ni Jesus, ang sino bang itinataas ang kanyang sarili ay bababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kung gusto natin na maging mataas tayo, na umangat tayo, hindi tayo dapat magmataas. Ang kailangan, sabi dito, kailangan lagi natin ibaba ang ating sarili, always humble ourselves first unto God and to His people. Di ba? Huwag natin lagi titignan na tayo ay mas angat sa isang tao. Ay hindi, ganito naman posisyon niya sa church eh. Tagawalis lang siya sa church, kaya mas magaling ako sa kanya. Mas ayos yung posisyon na meron ako ngayon. Di ba? Preacher ako eh, kaya siya tagawalis lang dito sa church. Kaya mas magaling ako sa kanya. Di ba? So alam niyo po, sabi dito, kapag ganun tayong nagmamataas, yun ang ipinababa ng Diyos. Yung sobra nang iniaangat ang kanyang sarili, sobra nang bumipilit sa kanyang sarili, at tinitignan niya ng maliit ng ibang tao. Sila ang kaya, o sila ang dapat, o yung ipinababa ng Diyos. Sabi dito, ang sino nang itinataas ang kanyang sarili, ay ibababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Amen? So ang konteksto po ng talata na to, ito po, ay bahagi ng matinding babala ni Jesus laban sa mga Pariseo at Eskriba. Sino ba itong mga Pariseo natin? Sila po ay mga religious leader na mahilig sa pagpapakitang tao at pagtataas ng kanilang sarili. Pag pinag-aralan natin, sino ba itong mga Pariseo? Sino ba itong mga Eskriba? Mga religious leader po sila na sobra po nilang minamaliit ang mga tao. Na pag tinignan po nila ang isang tao, nakita nila ang isang tao ito, mga kasalanan, sobra po nilang minamaliit yung tao na yun. Na pag tinignan po nila ang sitwasyon ng isang tao, napakahirap ng tao na to, siguro ito ay makasalanan. Pag ganun po ang mga Pariseo, pag nakita nila na ang isang tao ay nasa mababang uri ng pamumuhay sa lipunan, para sa kanila, makasalanan to. So ganun po ang mga Pariseo. So kaya si Jesus po ay nagbigay ng babala sa kanila na sa halip po na sila po ay magmataas, sabi dito, sa halip na maglingkod sila, naghagad sila ng karangalan ng kapangyarihan. Diba sabi doon, kapag kayo ng mga Pariseo dumarating, ano po ang pinipili nilang upuan? Ang pinipili kong upuan ng mga Pariseo, yung upuan para sa panauhing pandangan. Basta sila darating sila doon, tapos yung upuan ng panauhing pandangan, yun ang pupuntahan nila. Hindi na nila iintayin na mapunta sila doon, basta dito sila, yun na agad ang pupunahin na upuan. Ipapakita nila sa marami na sila ay mas angat sa lahat ng mga naroon. Diba? So kaya ganyan po, nagbigay po ng babala ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, ang sino mang itinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Diyos, at ang sino mang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Upang maunawaan ng mga Pariseo na yun, ng mga Eskriba na yun, na sa ginagawa nila pagmamataas, ano ang oras pwede silang ibagsak. Diba? So yun po ay babala para sa kanila. So tignan po natin to.
ngayon, maraming tao naghahangad na maging makapangyarihan at mayaman at popular. Tama? Di ba dahil tao po ngayon, naghahangad po na talagang gusto nila maging makapangyarihan po sila dito sa mundo. Makilala talaga sila dito sa mundo. So yan po, hinahangad ng maraming tao ngayon. Pero tandaan po natin to. Sa Diyos, hindi lang ang pinapalakpakan ng mundo ang tunay na dakila. Di ba? Maraming tao hinahangad ang palakpakan, papuri ng mga tao sa mundo. Pero sa Diyos, sabi po dito, hindi lamang ang mga pinapalakpakan ng mundo ang tunay na dakila, kundi ang mga nagpapakababa at tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi lamang sa Kanya, maging sa Kanyang kapwa. Para po sa application natin dito sa point number 1. Sabi dito, huwag ang papuri ng tao ang dapat na hangarin. Sa halip, hangarin natin ang papuri at pagkilala ng Diyos. Tama? Bakit po? Dahil useless ang lahat ng papuri na galing sa tao kung hindi naman ina-acknowledge ng Diyos ang ating mga ginagawa. Tama? Kasi ang magbibigay po ng reward sa atin, hindi ang tao. Ang Diyos. Amen. Kaya kahit gaano pa karami ang tanggapin natin na papuri galing sa tao, pero hindi naman na-acknowledge ng Diyos ang ating mga ginagawa, sayang lahat. Diba? Kasi ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng reward. Now, ang tanong, ano ba ang layunin natin sa buhay? Para ba ito sa ating sariling kadakilaan o para sa kaluwalhatian nito? Sa bawat ginagawa po natin, ano ba ang layunin talaga natin? Para ba ito sa sarili lang nating kadakilaan? Na makilala lang tayo ng maraming tao? Na makilala lang tayo ng mundo? O ito ay para sa ikaluwalhati? Amen? So yan po yung number 1, the misunderstanding of greatness. Nagkamali ang pag-unawa ng mundo pagdating sa pagkilala sa kadakilaan. Dahil ang akala nila, para kilalaning dakila, kailangan ikaw ay ang anong tao. Ma-influensya, makapangyarihan, mayaman, at may posisyon. Pero nireview agad sila ng ating Panginoon. Now, pangalawa, the model of greatness. So ito naman ngayon, the model of greatness. Paano natin maipapakita, paano makikita na ang isang tao talagang nagiging magandang halimbawa siya ng kadakilaan. So paano mga kaya maipapakita? At sabi dito ni Jesus, ang sino man nais maging dakila, dapat maglingkod sa lahat. So hindi ko nakita pala dito. Ay ito, nakita pala dito. Ay, sabi na sa verse 35, ang sino man sa inyo na gustong maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. So ano kaya ang ibig sa atin ito? Ano kaya ang ibig sabihin sa atin ito? Tingnan niyo po. Dito po, sa verse 36, mga kapatid, ipinakita ni Jesus ang tunay na kadakilaan na tinawag niya ang bata. Di ba may tinawag yung bata? Sabi dito, tinawag na Jesus ang isang maliit na bata. At pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, tinanong niya ito at sinabi sa kanila. Ngayon, tingnan niyo po. Halimbawa, ang isang bata na yan, pag tinanong po natin dito, paano ito makikita agad ng isang tao ngayon, tinanong ng yung bata? So, kailangan malaman po muna natin. Yung ancient culture ng Jewish people pagdating sa mga bata. Ano po ba ang sumisimbolo sa mga bata sa panahon o sa kultura ng mga Jewish people noong panahon ito? Ito po makikita natin. In ancient culture, children had no social status. Nakita natin yun? Ganun po nila minamaliit ang bata sa panahon na yun. Walang social status. Ibig sabihin, wala pong karapatan ang bata na magsalita. Hindi siya pwedeng pakinggan. Hindi sa panahon natin ngayon, yung bata pwede, mas matapang pa sa magulang. Tama. Di ba? Sa panahon natin ngayon, mas matindi pa yung bata sa matanda. Pero nung panahon po nila na yun, ang bata, hindi po pwedeng pakinggan. Ibig sabihin, i-reject ko kung ano man ang suggestion ng bata. Hindi sila pwedeng mag-suggest. Yun po ang panahon nila na yun, na parang napakalit po ito.
children were often at the bottom, the last to be honored or listened to. Diba? Sabi yung mga bata daw, sila po yung nasa bottom, the last to be honored or listened to. Sila yung huli na papakinggan. Siguro pag talagang wala na lang mapakinggan, doon lang papakinggan yung kanyang mga suggestion. Kaya sa napakababa po ng tingin nila sa mga bata ng panahon na yun. So sa panahon yun, ang bata ay tinuturing na mahina at walang halaga sa lipunan. Yun po yun. Sa Jewish culture, sa ancient tayo, matandang kultura po ng mga Hudyo. Ngunit sinabi ni Jesus na ang sino mang tumatanggap sa isang bata, ibig sabihin ni Jesus na ang sino mang kumikilala sa bata na to, tinatanggap yung bata na to, na yung sino mang kumikilala sa minamaliit ng lipunan ay dakila. Diba? Kasi ang mundo eh. Minsan hindi lang bata ngayon ang minamaliit sa mundo. Ang minamaliit po ng mundo ay yung social status ng isang tao. Kung ano ang status ng isang tao, yun ang po titignan nila at minamahina nila. So nagiging list na po sila sa listahan ng mundo. Pero ang sabi ni Jesus, yung mga yun na hindi tinatanggap ng marami, pag ito ang tinanggap natin, di ba? Sabi ng tinanggap natin, si Jesus. Halimbawa sa church, meron tayong nakita na talagang walang matuluyan, walang maayos na pananawin. Tapos bigla na lang gusto mag-attend sa atin ng church na pwede mo ba akong mag-church dyan? Alam niyo po, pag tinanggap natin siya na bukas sa ating puso, pag ipinamdam natin sa kanya na bukas ang pintuan ng ating church, para siya i-welcome dito, para maging bahagi ng ating pamilya, siya po ang tinanggap natin, walang ibang ang ating Panginoon. Di ba? So yun po ang gusto naman alawan ng ating Panginoon Kristo. Yung mga minamaliit ng lipunan, pag tinanggap mo yan, at tinanggap mo yan. Pag in-acknowledge mo yan, ang in-acknowledge mo na si Jesus. Kasi si Jesus po mismo, mga kapatid, si Jesus mismo, siya mismo ang nagpakita ng pinakamalaking halimbawa ng kadakilaan. Paano niya pinakita yung halimbawa ng kadakilaan na to? Si Jesus kasi, nagawa niya pong bitawan ang kanyang napakagandang posisyon sa langit para bumaba dito sa mundo at maglingkod sa atin. Tama? Sabi sa Philippians, bagaman siya'y Diyos, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay bilang isang alipin. Di ba? Diyos siya nasa langit, pero ipinakita niya ang napakagandang halimbawa ng kadakilaan nung siya ay dumating dito sa mundo at namuhay bilang alipin. Hindi siya dumating sa mundo bilang hari, kundi bilang alipin at paglingkuran tayo. Diba? Ginawa niya nga, hinugasan niya pa ang paa ng mga disipulo niya. Pagpapakita ng kapakumbabaan. Na ako kahit Diyos ako. Kahit ako, sinasamba ako ng mga anghel doon sa langit. Pero kaya kong ipakita ang kapakumbabaan. The humility. Yung tunay na humility ay ipinakita po ng Panginoon Kristo sa atin. At yun po ang gusto ni Jesus na matutunan ng kanyang mga alagad. Maging sa panahon natin ngayon, yun din po ang gusto ni Jesus na matutunan ng kanyang mga mananampalataya. Yung tunay na humility na kahit meron tayong mataas na posisyon, na kahit meron tayong kayamanan, na kahit meron tayong kapangyarihan, handa na rin tayo na maglingkod sa mga mas mababa o hindi kinikilala ng Diyos. Amen? So yan po ang binibigay ng ating Panginoon Kristo. So sa buhay natin, minsan gusto kasi natin mapuri at parangal ng tao. Yung napapansin tayo. Pero ang gusto ng Diyos, hindi yan. Ang gusto ng Diyos, yung mapapansin niya tayo. Hindi yung mapapansin tayo ng mundo. So para po sa panghuli natin, ito po yung pinakahamon sa atin. Ito muna yung tanong. Nasaan ang puso mo ngayon? Ito po ang tanong sa atin ngayon ng mensahe ko. Nasaan ba ang puso mo ngayon? Hinahanap mo ba ang sarili mong kadakilaan o ang kaluwalhatian ng Diyos? Kasi sa puso mo magkakatalo. Kaya ang sabi ng Bible, ingatan mo ang iyong puso sapagkat yan ang bukal ng iyong buhay. Diba kaya sabi, ingatan mo yung mga pumapasok sa iyong puso. Paano rin iingatan? Iingatan natin kung ano yung mga naririnig natin. Kasi kung ano yung mga naririnig natin at hinayaan natin na pumasok sa puso to, kung ito ay mga pangit na salita at maipon sa puso natin to, baka lumabas dito sa atin.
ba? Kaya kung ano po yung nasa puso ng tao, sabi ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung kanyang kinakain, kundi ano yung lumalabas sa kanyang tabi. Dahil kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, yun ang laman ng puso ng isang tao. Kaya kung puro pagmumura ang lumalabas sa bibig ng isang tao, ang laman ng puso niya, puro pagmumura. Kung puro pagpupuri sa Diyos ang lumalabas sa puso ng isang bibig ng isang tao, ang laman ng puso niya, puro pagpupuri sa Diyos. Kaya sabi dito, nasaan ang iyong puso? Ang puso mo ba ngayon? Hinahanap ba ito yung sarili mong kadakilaan o yung kaluwalhatian ng Diyos? So ito po yung hamon para sa Panginoon. Naisin natin na maging dakila sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya at sa kapwa ng may pagpapakumbaba. Di ba? So ibigay natin ang ating buhay hindi para sa ating sariling ambisyon, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang usapan po dito ay pagiging dakila sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, para maging dakila tayo sa harapan ng Diyos, lagi po tayong dinidesire po natin na tayo po ay maglingkod ng buong puso at may kapakumbabaan sa ating kapwa. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. At ang sabi, ibigay natin ang ating buong buhay. Diba? Yung ating buong buhay. Para sa, hindi sa sarili nating ambisyon, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Whatever you do it for the glory of the Lord. Amen? Pagpalakpak po natin.